Tara, himayin natin ang Q1 2026 financial results ng RFM Corporation. Magandang balita ba ito sa mga investors? Solid ang pasok ng taon, pumalo ng halos 5 bilyong piso ang revenue nila, up by 10%. Mabilis lang to. Titingnan natin ang profit drivers, financial health at kung kikita ka ba dito long term. Siyempre, sumunod din ang bottom line. Tumaas din ng 10% ang net income sa 341 million pesos. Ano ang nagpaangat nito? Lumakas ang benta sa consumer at institutional segments natin. Mas maraming nabili, mas malaki, kita. Cost efficiency is key. Galing nila mag-manage ng gastos, kaya umakyat sa 34.8% ang gross margin. Kahit tumaas pa ang admin costs, steady sa 8.1% ang operating margin. Panalo ang profit gains dito. Plus, ang bibilis nilang maningil. Nag-trigger pa ito ng 20 million peso reversal na dumagdag din sa income. Ngayon, silipin naman natin ang balance sheet. Gaano ba katatag ang bulsa ng kumpanya? Bumaba ng konti ang assets, pero ang maganda, mas bumaba pa ang liabilities nila to 8.9 billion pesos. Ibig sabihin nito, mabilis silang kumulekta ng utang at nag-iimbak ng tamang inventory para iwas aberya sa negosyo. Gumanda pa lalo ang current ratio sa 1.34. Kayang-kayang bayaran ang mga short-term na utang. Steady lang din ang bank loan sa 1 bilyon. Sobrang manageable nito kaya walang sakit sa ulo. Let's talk cash flow. Para sa mga nag-e-evaluate ng long-term value dyan, crucial itong susunod na part. Laking bawi nila. Mula sa pagkalugi last year, naka-generate sila ngayon ng 115 million pesos net cash. Dahil sa lakas ng cash generation, easy lang punduhan ng 194 million pesos na capital expenditures. Kaya ang tanong ng lahat, paano naman magbe-benefit dito ang mga equity investors in the long run? Simple lang, dahil solid ang cash, namigay agad sila ng 300 million pesos na dividendo last February. At teka, may bonus pa. May padating na namang 300 million dividend payout ngayong buwan ng Mayo. Sa ganyang liquidity at consistent na dividends, palagay mo ba RFM ang susunod mong long-term hold?